Ngayong araw ay natapos na natin yung ating ginagawang brooding pen. Ito ay paglalagyan natin para sa ating mga panibagong hatch na mga sisiw. So ito ay made of kawayan, at dahil meron tayong kawayan dito sa farm at hindi na tayo bibili pa ng mga materyales. So yung binibili natin dito ay ang pako na lang. So ito nilagyan na natin ito ng mga sisiw. So meron tayong hatch dito na 40 heads na mga sisiw. So yan yung mga sisiw natin So yan, na ilagay na natin dito sa ating panibagong brooding pen. At kakalagay lang natin ito ngayon So ano pa sa unahan. So maluwag pa sila dahil 40 heads lang yung mga sisiw na hatch mula sa ating incubator. Dito naman ay inilipat natin yung ating mga sisiw mula sa ating brooding pen dahil medyo sumisikip na sila doon sa ating brooding pen, at saka medyo nangangamoy na rin yung rice hull ng ating brooding pen. So dinagdagan na natin ng pangatlong beses ng rice hull, ngunit medyo malakas na yung amoy ng ammonia, kaya inilipat natin yung ating mga sisiw dito para maiwasan natin na magkakasakit yung mga manok natin. Dahil ang ammonia ay isa ring dahilan kung bakit magkasakit yung mga manok natin. So ito, ang ammonia ito ay sanhi ng naiipong mga ipot ng ating mga manok, tapos nababasa siya, kaya medyo masangsang yung amoy. Dahil ang brooding pen kasi natin ay nilagyan natin siya ng rice hull, at pagkatapos ay sirado siya. So yung amoy ng ammonia ay hindi siya diretsong makalabas. So inilipat natin yung mga sisiw natin dito para maiwasan natin na magkasakit yung manok natin, dahil ang ating grow out pen dito ay open air lang siya. So kahit may mga rice hull dyan na may ipot ng mga manok natin, pero hindi kagaya sa ating brooding pen na talagang sirado yung ating brooding pen. So dito ay mayroong mga labasan ng mga hangin, kaya fresh lang yung hangin dito kahit may mga ipot dyan. So siguro sa susunod na linggo ay i-release natin yung ibang mga manok natin dito, dahil kukunin ng bumili ng ating mga manok. So dapat pag rice hull yung ating ginagamit sa pag-brooding, kailangan natin kailangan mapagmasid tayo na tingnan natin yung amuyin natin yung rice yung ating brooding pen. Kapag medyo masangsang na yung amoy, dapat dagdagan natin ng rice hull, o di kaya palitan natin ng panibagong rice hull. So pag hindi na talaga kaya yung amoy, so kailangan ilipat natin sa mas malaking lugar upang para-fresh yung hangin na malanghap ng ating mga manok, yung ating mga sisiw, at maiwasan natin na magkasakit yung mga manok natin.